Diba? Delay. Well, direta sa atong guest number 1, Magnum Mencho. Kasama natin ang isang ano to siya, CEO sa isang malaking company, Magnum Mencho. Aba. Makasama natin live sa Magnum Sabado Night Talk si Cherry Rose Apilado. Hello, good evening. Good evening po, Sir Gilbert, Sir Menso. Good evening po sa lahat ng nanood sa radyo, Magnum 99.9. Ayan. Yes, good evening. Napapanood din tayo sa sa Magnum Live, sa Facebook page, Facebook ma'am. page. Oo. So, kumusta ang weekend natin, Ma'am Cherry? Sir, sa ngayon po, okay naman. Nandito po pala ako sa Nueva Ecija sa ngayon, sir. Kaya sana, hopefully, maayos ang signal natin. Oh, medyo okay naman. Nasa Nueva Ecija ka ngayon? Yes po. Aba, kumusta ang panahon ngayon dyan? Medyo maulan ba? Maulan talaga, sir. Hindi medyo. Maulan talaga. Maulan talaga. Oh, sabi nila, masarap yung maligo ng ulan pag malakas ang ulan, di ba? Sabi nila. Sir, mahirap po magkasakit. Oo nga eh, mahirap yun. Dapat tayo lagi. Inom ka na lang ng tubig. Oh. Tapos sa tama yung para kanon, basic ganun. Masarap po matulog. Yan, yun ang parang di ba pag umuulan, parang medyo relaxing ang feeling, di ba? Sa tuwing yes po. Oo nga, medyo malamig ang panahon, mga ganon. Anyways, anong ginagawa ni Ma'am Cherry pag weekend? Nasa bahay lang? Sir, nasa bahay lang pero online pa rin po to serve clients sa shipping container industry. Alright. Oh. Anyways, kumusta ang buhay-buhay natin? Bago ka naging isang, di ba, CEO ka ng isang big company? Yes, sir. Opo. Yes. Paano ka nagsimula? Sige, go ahead. Bago ako naging CEO sa Breton Containers, isa lang po akong poor employee dati. Nagsimula po ako sa mga fast food, as manager, as crew, nag-student assistant din po ako nung time na ako ay nag-aaral. Hanggang sa ako ay ma-employ dito, na-cross ko siya way back 2016. So, ibang-iba po siya sa mga job experiences ko. Kasi ang job experience ko is more on corporate, sa retail. Ito po is online. So, na-cross ko ang kumpanya ng 2016. Nag-apply po ako. Then, nakitaan po ako ng potential ng foreigner na may-ari. Wow. So, the rest is history po. Aba. So, nagsimula ka sa baba. Sa talaga sa baba. Yes, opo. Hanggang saan baba 'yon? Sa sa ilalim ng tulay. Pero pag ilang taon kang ma'am, yung isang simpleng empleyado lang. Matagal-tagal din, di ba? Matagal din po. Almost nasa corporate ako, nasa 12 years. 12 years. Pero ano po yung natapos yung Ma'am Cherry? Sa management po ako. Management. Yes, sir. Saan po kayo nag-aaral? Diyan lang sa Nueva Ecija? Sir, hindi po. Nag-aral po ako sa La Union, sir, sa State University. Ako ang last batch ng State University na free ng tuition fee. Kaya po ako nakatapos during that time. Ba? Ikaw ang last na naka-avail ng libreng tuition? Aba, galing naman, yes, no? Ang swerte talaga ni Cherry, no? Swerte siya sa ganyan. Siya ang huli sa mga batch ng may libreng tuition fee. Ngayon is hindi na libre. Hindi na ba libre ngayon? May part na siya, sir. Parang 50%. 50%. Gano'n na siya. Hindi na siya 100% na free, gano'n? Yes. Meron ding... Unlike before. May tax ba na yun? May tax? Sir, oo yata. May tax. Kasi yung mga tax natin, ninanakaw daw eh. Oo nga, sir, hindi na nga ako magbabayad ng tax. Wag naman. Wag naman. Wala na silang mananakaw. Hindi naman, nagbabayad tayo, sir. Kasi loyal tayo eh. We are a good payer. Good payer tayo eh. So ngayon, syempre, ka na rin, ma'am? Isang, na rin, may pamilya na rin po kayo? Sir, wala po. Wala. Single si ma'am? Wala po. Single si Ma'am Cherry? It's a choice ba yan? Po. Hindi siya single, sir, na literal. Yung aking better half is sumakabilang bahay. Nalito siya sa bahay ninyo kung saan talagang bahay nyo kaya hindi siya nakauwi. Hindi mo siya nabigyan ng address. Nawala. Hindi mo na hinanap pa. Hindi mo na hinanap pa. Hindi na, sir.
Wala na. Nawalan ka na ng Opo. gana. Wala na. No. Oo, sir. Pero syempre may ano kayo, may naging may kayo, anak ganon? Wala rin po, sir. Wala rin. Abuti naman. Opo. Pero ngayon masaya ka na sa buhay. Di parang feeling kong masayang-masaya na si Charin ngayon, di ba? Dahil isa na Oo, siyang sir. Masayang-masaya. dahil Nakatuon ang oras sa hanap buhay. kanina actually sabi niya Magda Mencio sa text, di na tayo magbisaya, di siya nakaintindi ng Bisaya. Okay. Oo. Kahit konti hindi mo kabisado yung Bisaya, ma'am. Sir, hindi. Tumatawag pa ako ng staff para mag-interpret. May mga staff po ako sa Davao City, Cagayan de Oro, meron sa Cebu, pero hindi ako marunong talaga magbisaya, hindi makaintindi po. Pero may panahon bang napunta ka rin dito sa Cagayan de Oro? Sana, hopefully this year po. Oo. Bago matapos ang taon. Pwede tayo magkita rin Pwede dito, di ba? tayo. Sa Cagayan de Oro. Mag-coffee-coffee Yes, sir, tayo, opo. mag-coffee-coffee. Oo. Di ba? So, ngayon, syempre, tuloy-tuloy pa rin. Kahit weekend, busy ka pa rin? Tuloy pa rin. Yes, sir, opo. Kahit Oo. weekend. Kasi wala naman po tayong ibang pagkakaabalahan. Hindi naman po ako kasi malagalag na tao. So, I'm not fun with parties like that. So, nasa online talaga yung attention ko. Yun talaga. At least naman, everyday may ginagawa. Yun ang importante, Magda Mencio. May pagkaabalahan. Oo. Tsaka maano mo yung mga hinanakit, malimutan mo lahat. Wala, naka-move on na yata si Ma'am Cherry. Matagal na siguro to, Ma'am, di ba? Oo, sir, 2011 pa, naka-move on na tayo. Ay, Saka tagal mahalaga na pala yung yun. Tagal na pala. maging masaya tayo. Kasi hindi naman tayo aabot ng 100 years, sir. Correct. Oo nga. Oo nga eh. Ano lang to, ba medyo may bahan si Ma'am, napag-usapan natin yung love life niya ba? Hindi niya alam to eh. Ay, hindi mo pala na-orient? Di na-orient. Pero okay lang, Ma'am, di ba? Wala namang problema sa'yo. Okay lang, sir. Walang problema. Wala na. po. Baka iiyak ka ngayon, ha? Ay, hindi, sir. Hindi na iiyak si Ma'am. Kayang-kaya na. Opo. Dahil busy na rin si Kaya Ma'am o CEO ng isang company. So medyo Naka-move on na. Ano bang trabaho ng isang CEO, Ma'am, para alam ng iba? So, ang trabaho ng isang CEO, actually, ikaw ang decision making sa lahat ng bagay. So, start yan sa management of people, management of all your resources. So, nauna dyan is yung fund, tapos yung communication, ikaw ang decision making from point to point of the decision instruction going to the receiver instruction. Especially sa amin, we do online, hindi namin nakikita face-to-face ang mga kausap namin. So I have to take charge of all the communication kahit merong mga roles yung mga tao ko. Dami palang ginagawa ng CEO, Magda Mencio. Oo, akala ko CEO lang at papunta sa CEO. Iba yung CEO. Yung CEO talagang busy. Control kami, sir, ng resources. Kayo rin Ma'am, kayo rin ang humahawak ng mga empleyado ninyo. Kayo na rin. Yes, sir. Opo. Lahat. Di ba may mga empleyado rin medyo pasaway, Ma'am, di ba? Di maiiwasan yan. May mga ganun din. Opo, marami po, sir. Ito yung lalo na pagbata. Masyadong kailangan palitan ng approach. Lalo kung sanay pa sila sa typical na fun, ganyan. So, nagiging pasaway minsan. Oo nga, di ba? Oo nga. So, dapat ang CEO mag-adjust. Sa panahon ngayon, sir, dapat mag-a-adjust ka. Yes, tama po yun. Especially sa information and technology, dapat marunong ang isang CEO. Bilang isang boss, Ma'am, ano ka ba? Medyo strict ka talaga kung sa trabaho ang pag-uusapan? Strict ako, sir, pero hindi ako bookish type. Hindi ako bookish type. I let the people do their job independently. Hindi ako mando ng mando. So, hindi ako ganun. So, kung anong ginagawa nila, gawin nila yung trabaho nila, hindi mo na kailangang utusan pa ganun. Hindi na kailangan i-remind pa. Hinahayaan ko silang magkamali. Okay. Para matuto, di ba? Yes, opo. Diyan tayo natututo Magda Mencio sa mga mali natin. Oo. Minsan kasi akala natin tama na lahat yung ginagawa natin eh.
Oo, after ano pala, mali pala yun. Mali pala yun. O walang CEO na mag-ano sa'yo, mali na yan. Pero hindi mo malalaman. Correct. So, at least kung nadapa ka, matuto kang bumangon. Something ganon. Matuto kang bumangon. Dahil ang CEO ay tutulak ka rin. Hindi pala. Hindi naman. Hindi naman ganon. So ngayon, syempre si ma'am, marami na handle na mga trabaho and pati sa mga empleyado. Kayo na rin nag-check. So, medyo busy talaga ang buhay, ma'am, no? Busy. Yes, sir. Busy, pero may laan na panahon para sa pamilya. Ayan. Oo nga eh. Yun yung maganda. Yun ang maganda. May time sa pamilya. Minsan kasi pag busy na, wala nang time sa pamilya. Maano yung anak mo, hindi mo na maaruga. Pero si ma'am single, ma'am. Si ma'am walang problema. Oo, kung ano lang, kung may anak siya, hindi niya maano. So, parang gano'n. Hindi mo na, may pamilya ka, hindi mo na maaasikaso. Kasi busy. Oo. Correct. Kaya talaga. Anong advice mo sa mga Ma'am Cherry, sa mga nangangarap ding tumaas ang kanilang posisyon sa trabaho? Sir, yung mga nasa corporate at nagtatrabaho, may mga amo, ang magiging advice ko sa kanila is dapat maniwala sila sa sarili nila. Kung sila ay may mga amo, dapat maging mabuti sila sa mga boss nila. Of course, they have to follow and be obedient on their bosses sa mga bagay na tama. Siyempre, pag mali na, hindi nila dapat ayunan. Yun yung payo ko po. Okay. So, pag sa tingin ng mga empleyado mali yung pinapagawa ng CEO, pwede bang i-correct yung mga ganun? Pwede sumagot? Ako, sir, I encourage them. Kasi ina-accept ko na hindi naman ako ganun katalino. May mga bagay din minsan, may mood swing tayo na hindi nasusumpungan nila. So, pwede naman po nilang sabihin yun sa demokratikong pagsasalita. Hindi kailangan magalit. So, in-encourage ko sila doon sa ganung paraan. Ayoko po kasi ng tinatago. So, dapat transparent lang po. Dahil nasabihan ka na ba, ma'am, na ang pangit mo ng ugali mo, ma'am? Ganon? Yes. Meron ganon? Nasabihan din ako. May ganon, sir, especially sa mga empleyadong sensitive. Pag dalawa na lang kami kasi mahirap naman pagka pangalan ito, kim-kim-kim ng empleyado yung kanilang mga damdamin. Hindi na yan nagiging productive. So sometimes, i-excuse ko rin sila para ilabas nila yung nararamdaman nila. So sabi ko, wag ka mahiya. Ano ba yung nararamdaman mo? Ano yung gusto mong sabihin? Yun, sinabi niya. Kaya nakakapagsabi sila ng ganun. Yung sinabi mo, ang pangit mo, ma'am. Ganun. wala namang ganun siguro. Wala naman. Walang ganun. Pero, actually, kung tingnan mo si ma'am, ang ganda, di ba? Oo nga. Beautiful si ma'am. Wow. Si Ma'am Cherry. Parang si ano? Parang si? Parang si parang isang artista rin. Christina Aguilera. Ay, pwede. International pala. International artist. So, yun ang advice si Ma'am Cherry sa inyo, ha? Sa lahat ng gustong maging successful sa buhay. May mga tao kasi, Ma'am Cherry, na kung nasaan sila ngayon, hanggang doon na lang sila. Wala silang plano na tumaas pa ang posisyon, di ba? Mga ganun sa ang iba. Yes po, may mga ganun. Kasi hindi naman po kasi nabibigyan ng chance na maipakita yung potential nila. Hindi nakikita ng mga superior nila. Correct. Kaya po ganun. Dapat bigyan ng chance. Para may para ma-improve. Something ganun. Okay. Ano ba yung ginagawa ng isang CEO pag may nahuli kang empleyado na natutulog, tapos gano'n, parang naantok na yata, yung hindi na kaya talaga. Paano mo ganun, usually ang ginagawa ko sa una, so pinagsasabihan. So, in-encourage ko din sila nagsasuggest ako, nagre-recommend ako ng mga bagay na pwede nilang gawin para maiiwas yung kanilang antok sa trabaho. Especially nasa online. So, nasasuggest ako ng mga bagay na like listening ng music,
habang nagtatrabaho, like doing something in online, pero mayroong maingay, may radyo na nakabukas, na nakikinig din sila para may iwas po yung pagkaantok. Yun usually ang kalaban pag nasa mga ganitong klase ng trabaho. Minsan din po ma'am, pag ang kinakailangan gawin, bigyan ng pira. para maging maliksi. Para mas parang tawag doon para mawala yung ang antok, ganun. Walang antok. Mawawalan po sa ng pera, nagtatanggal po ako. Mahirap 'yun. So yun, di ba mga Magdam friends, at least alam natin yung dapat gawin natin. Mga dapat gawin natin. Kung maging CEO ka na, Magnum Gilbert, alam mo na. Alam natin yan. Marami may mga tips ka nang gagawin. Galing ka Ma'am Cherry. Sa isang company ba ma'am, kinakailangan bang stricto ka o hindi? Sir, depende po yan sa klase ng mga empleyado na nasasakupan mo o yung mga hinire mo. That's why a CEO should also have the heart to his people. Dapat alam mo kung ano yung behavior na dominante sa empleyado mo para alam mo kung anong approach ang gagamitin mo. So nagdepende lang sa parang mood na or depende lang sa empleyado. Depende sa empleyado talaga. Kasi may iba-ibang empleyado, 'di ba, ma'am? Marang may iba-ibang mga mood at saka may behavior. Ito parang kinakailangan mo pang i-adjust kasi ito pala sa pamilya nila sinisigawan pala siya at tinutorture pala siya ng pamilya, parang ganoon pag napagalitan mo talagang susumbatan ka talaga ng may mangyayari talagang hindi maganda. So talagang yung iba nakakapanakit din po. Lalo na mga ganun po. Lalo na yung mga empleyado na yung mga family nila hindi naman sila family oriented talaga. Yung ang tatay nila lasinggero, binubugbog lang sila. Tapos yung nanay pa walang pakialam, yung ganun talagang pagdating sa pagtrabaho magugulat sila at parang talagang hindi makokontrol. Pero sa isang pagiging CEO, ma'am, ano po ba ang nalaman at ano po ba yung mga na-discover mo sa pagiging CEO? Sir, as a CEO, sabi nga natin, 'di ba, the most critical resources in a company is people. So kapag CEO ka, ang unang-unang ma-expose ka is yung pamamalakad ng tao. Hindi kailangan na daanin mo sa dunong na meron ka ang pamamalakad ng isang kumpanya. So gaya nga ng sabi mo, sir, iba-iba ang behavior. May mga unique behavior ang mga tao natin. So nalaman ko rin na hindi ka din basta-basta dapat gumagamit ng mga salita ng approach na hindi naman akma sa pagkatao ng empleyado mo. So unang-una yan na dapat mong i-build as CEO. So aside from that, sir, sa tao, nalaman ko din as CEO na hindi madaling mag-manage ng resources ng isang kumpanya. So unahin natin ang financial resources. Kapag hindi ka marunong mag-manage ng financial ng isang kumpanya, magda-down o hindi ito magiging established, hindi ito mag-grow. So dapat marunong kang mag-take care ng fund ng company. So alam mo kung saan ilalaan yung mga bagay-bagay, alam mo kung anong limit ng expenditures o paggastos mo para sa susunod na mga araw, mamamanage mo ng tama yung undertakings o activities ng kumpanya mo. Alright. Okay. Marami ka na po bang napatanggal, ma'am, dahil sa ugali? Yes. Because I worked before, sir, as an HR manager in a corporate. So marami rin akong patanggal ng mga empleyado. Pero bago naman po mangyari yun, dumadaan naman po sa proseso ng disciplinary action. Okay.
So may proseso talagang ano. Yes, hindi po dapat tinatanggal sila ng ganun lang. So kakausapin mo, pagbibigyan mo, uulitin, pagbibigyan mo ulit, hanggang sa talagang kailangan mo na siyang tanggalin kasi hindi na talaga siya nakakatulong sa kumpanya. Pero pag isang empleyado po, ma'am, medyo masama yung ugali, pero productive naman. Ano yan? Paano mo hinahandle yan? Sir, pagka ganon, kailangan mo pa rin ng counseling and coaching dun eh. So kung masama talaga ang ugali, kailangan mo bigyan ng ultimatum ang isang empleyado. So napakahirap sa isang CEO, especially kung yung empleyadong tinutukoy natin na may masamang ugali, siya lang ang nakakagawa nung role niya. Walang ibang gagawa. So kailangan mong mamili sa aspeto na yun, sir. Kung kaya mong isakripisyo siya para sa time na tatanggalin mo siya, mag-employ ka ng ibang empleyado, or ikikip mo siya at tatanggapin mo yung masamang ugali niya. So it's a matter of choice being a CEO. Pero sa isang company ba, ma'am, mayroon ba talagang ganyan na hinayaan mo na lang kasi may ano naman sa company, pero may ganyan din po ba, or talagang ganito, wina-warningan mo pag umulit naman ulit, tanggal na, ganun? Sir, pareho. In time, hahayaan mo kasi dependent ka sa kanya. Like for example, mga technical skills, employees, mga IT, ganyan. So in time, hahayaan mo. Pero naghahanda ka na rin sa part ng side ng CEO or mga HR officer na naghahanap ng kapalit niya. Then such time na may ultimatum, tatanggalin na talaga natin siya. Talaga namang anyway. Pero yung palaging nalilate, ma'am, talaga. Palaging nalilate, sir, cause for termination as well. So meron yung disciplinary action, meron tayong warning, verbal, may written, after that suspension. Magdepende na sa ano yan. Magdepende yan. Pag hindi pa rin tumino, mamahinga na lang tuloy. Pahinga ka na lang muna, mga ganon. Pahinga ka na lang muna. So, pahinga muna siya. Baka pagod na siya kasi lagi siya nalilate. Oo nga eh. Baka in love siya or baka may hinanakit sa boyfriend, girlfriend. Boyfriend, girlfriend. Kaya laging nalilate. But anyways, Ma'am Cherry, yes, sir. awardee po kayo sa Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2025. Congratulations po sa inyo. Congrats. Salamat po. Thank you, sir. Thank you. Wow. Alright. May gusto po kayong pasalamatan, ma'am? Sir, ngayon, may gusto lang akong batiin, sir, yung mga agents and managers natin dyan sa Cagayan de Oro. We have Dovi Ray Bacaya, si Cecil Donaire ng Davao City, Chris Balbuena ng Cebu City, Mandaue, Bert Miranda ng Tayud, Cebu City, tsaka sa Davao City yung ating mga depo, si Ma'am Gia, tsaka si Sir Benji Wamilda. Ayan. Nakikinig po sila. Hello sa inyo mga Bisaya. Mga Bisaya na sila, mga kasabot ng Bisaya. Ay, mga Bisaya din eh. May Davao, Cagayan de Oro, di ba? So, nakakaintindi ng Bisaya yan. Si ma'am, tuturuan natin mag-Bisaya rin. Oo. Gusto mo turuan ka namin, ma'am? Oo, sir, pero parang mahabang turuan eh. Oo. Madali lang naman. Maluktot po yung dila ko. Pero madali matutunan yung Bisaya. Madali naman. Lalo na may mga words na Tagalog na ginagamit na din sa Bisaya. Mga ganon. Tulad ng pero. Ginagamit na rin sa Bisaya yung pero eh. Ginagamit na rin. Dapat. Binibisaya na ginagamit na rin sa Bisaya. Bisaya rin. Dapat ganun. So, sino pa yung gusto yung ma'am? Pasalamatan. I-greet. Meron pa ba? Sir, yung aking Breton team sa Manila, at saka yung pangalan nito, depo natin sa Manila, Valenzuela, si Sir Ernest Del Monte po, at saka si Sir Erwin Generoso sa ating Manila depo. Sir, pwede ko pong hingin ng oras na to sana para meron akong gustong sabihin sa public. Kasi for the CDO and Cebu at saka sa Davao, marami po tayong mga scammer na re-receive sa online po. So, para sa mga inquiries,
tanong regarding sa shipping container, mag-direct lang po sila sa page ng Breton Containers. Just pin hashtag Breton Containers o sa Google, i-type lang nila ang Breton Containers, lalabas yung mga detalye namin. Magtanong sila, wag basta magdesisyon dahil napakalaking pera po. Minsan napupunta sa scammer. At yung mga scammer, sir, nagpapanggap taga CDO, Davao at Cebu City. Uy. Yun po. Ingat lang talaga, ingat lang sa mga scammers. Baka ikaw yan, Magong Gilbert. Hindi, hindi naman. Taga CDO. Actually, mabait kami ni Magnum Mansion. Mabait naman. Hindi kami scammers. Hindi naman kami scammers. Anyways, Ma'am Cherry, maraming salamat sa panahon and September 30 na, di ba? Opo. Thank you very much din po. Yeah, and Thank you. congratulations, Ma'am Cherry. Yes. Thank you, sir. Thank you po. Okay. Good night po sa inyo. Good night. Good night, sir. Thank Thank you very much. All right, thank you so much. Okay. All right. Magnum Sabado Night Talk.